Magandang umaga po muli sa bawat isa. So palakpakan po muna natin ang ating Panginoon na dakila sa ating mga buhay. So marami siyang ginawa sa atin at patuloy tayong magpapasalamat sa Kanya. Sabi nga sa Jeremiah 10 verse 6, "There is none like you, O Lord. You are great, and your name is great in might. Who would not fear you, O King of the nations? For this is your due. For among all the wise ones of the nations, and in all their kingdoms, there is none like you." So wala pong katulad ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sa tunay na siya ang dakilang Diyos na nararapat nating sambahin. So marami siyang ginawa at naging saksi rin tayo bilang mananampalataya niya. Kaya po, let us declare na ang ating Diyos ay greater. He is stronger. He is our healer. At patuloy nating sambahin at papurihan ang ating Panginoon. Let us sing this song. Let us clap our hands. None like
great God, our High Priest. Talagang siya lamang ang nag-iisa nating Diyos. Walang katulad at nararapat na ialay natin ang pasasalamat at pagpupuri sa nag-iisang Diyos. Ito, pagitin natin. Human hands, you are not a God dependent.
Tunay natanggapin mo po ang nararapat na pagdadakila, pagpaparangal, pagluluwalhati at pasasalamat. Lord, we honor you, we praise you with all our hearts, with all our minds, O God. Nawa, patuloy mo ipaalala sa amin na sa bawat takbo ng aming buhay, ikaw yung nag-iisa naming Diyos. Ikaw yung nag-iisa naming Hari. Tanging sa pangalan mo, Panginoon, kami lumapit, O God, sa aming Ama. Lord, salamat. Maraming salamat sa mga kilos at gawa mo sa aming buhay. Sa iyo na po namin tinataas lahat ng ito. Sa natatanging pangalan ng Panginoong Jesus sa tagapagligtas. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. So ngayon naman po, tayo ay dumako sa pagbabasa ng kanyang salita. Matatagpuan sa aklat ng Hebreo, chapter 8, verses 1 to 6. As we continue our study in the book of Hebrews. Sabay-sabay po tayong magbasa. Hebrews 8, 1 to 6. Now, the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent that the Lord sets up, not man. For every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Thus it is necessary for this priest also to have something to offer. Now, he would not be a priest at all, since there are priests who offer gifts according to the law. These are a copy and shadow of the heavenly things. For when Moses was about to heaven, he was instructed by God, saying, "See that you make everything according to the pattern that was shown you on mountain." But as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as a covenant, since it is enacted on better promises. Blessed be the reading of God's Word. Ngayon naman po, maghanda tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa bawat isa.
Kamusta na po kayo? Yung iba dito, nadadagdagan na yung edad. Kaya ipagpasalamat po natin sa Lord. No, yung mga panahon na kung saan tayo ay iniyayaan ng buhay. Amen? So sa kabila ng ang ating pangatawan, may mga limitasyon, may mga bagay tayong hindi na nagagawa, alam naman po natin na matapat ang ating Panginoon. At dahil sa katapatan niya, alam po natin na itong paglalakbay sa buhay, dahil kasama natin siya, dahil siya ang ating Panginoon, dahil siya ang ating tagapagligtas, alam natin, meron tayong magandang kahihinatnan sa buhay na ito. Amen po ba? So yung mga nasa Zoom, ganun din. Kayo rin po ay nilang kumilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Isa pong matibay na katotohanan yan, na kung saan maraming mga tao ang naghahanap ng matibay na saligan ng kaligtasan. At yun nga po, yung simpleng pananaw, pag tinanong ka, papasok ka ba sa langit? Anong sagot mo? Kung ikaw ay na kay Kristo, inilala mo siya bilang Panginoon, siya rin ang iyong tagapagligtas. Ngunit sa isang banda, ang pananampalatayang Kristyanismo na tinitindigan natin, alam niyo po ba, may mga taong nagagalit sa atin. Kasi ang dating natin, ang yabang daw natin. No, kasi inaangkin natin na yung pananampalataya kay Kristo, ito lang ang makapagliligtas. Sabi nila, paano naman yung ibang paniniwala? Paano naman ang ibang relihiyon? Nakalulungkot mang sabihin, ang katotohanan na isa lang ang paraan ng kaligtasan upang pumasok sa langit. Ngunit bilang mga mananampalataya, tayo po ay nasa pribilehiyo. Meron tayong pribilehiyo ng katiyakan sa kaligtasan. At ito pong mga pangyayaring ito po ang binabanggit sa ating gagawing pag-aaral. No? Sa chapter 8, verses 1 to 6. At ang kadahilanan ng katiyakan sa kaligtasan because we have a better high priest. At ito pong high priest na ito, siya ang tinatalakay o pinag-uusapan sa kabanatang ito sapagkat pinapatunayan na higit sa pananampalatayang Judaism, ang pananampalatayang Kristyanismo. Ang Diyos ang nagbigay at nagtuo ng pananampalataya na tinitindigan ng Judaism. And yet, ito pong pananampalataya ng Judaism ay hindi naging sapat, hindi naging kumpleto upang bigyan ng kapahingahan ang mga sumasampalataya. At yun po ang mga tinalakay natin sa mga naunang kabanata. No? Bilang Kristiyano, bilang na kay Kristo, we have a better hope, we have a better priesthood, at ngayon po, we have a better high priest. Sa pag-aaral po natin ngayon ay meron po itong mga usapin. So, ang unang usapin, who Christ is. No? Matibay ang pananampalataya natin dahil kay Kristo. Pero sino ba si Jesucristo? Mula sa talatang ito, sa verses 1 to 4, ipinakilala si Kristo as high priest. At ang pangalawang usapin sa katiyakan ng kaligtasan, yung ginawa ni Kristo, the work of Christ. At dito po maunawaan natin Christ with excellent ministry sa verses 5 to 6. So, tingnan po natin paano pinatunayan ng mga talatang ito ang matibay na kalagayan natin bilang na kay Kristo. So, sa unang bahagi, tingnan natin, sino ba si Kristo? Who Christ is? At dito po sa mga
bahaging ito ay ipinakilala si Jesus bilang ating punong saserdote. At sa mga talata po, ay ikinumpara yung saserdote ng mga Levita at itong punong saserdote na ating kinikilala. So sa unang bahagi ay ipinakilala si Jesus bilang high priest in heaven. At ito pong high priest in heaven, ito po yung kaganapan ng plano at kalooban ng Diyos. Sabi pong ganun sa verse 1, now the point in what we are saying is this: we have such a high priest, one who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven. So dito ipinakilala ang ating Panginoong Jesus bilang ating punong saserdote. At binanggit kung nasaan na siya. Binanggit na siya ay kasama ng Diyos. At anong ginagawa ng ating high priest? Ang sabing gano'n, nakaupo. Kung nakaupo, ano ibig sabihin nun? Sinasabi po nito na tapos na yung gawain niya. Nagampanan niya na yung mga bagay na dapat gawin. Kaya siya ay nakaupo. Ngunit sa isang banda, itong pag-upo ng ating Panginoong Yesus, ito'y pagpapakita rin ng kanyang otoridad at kapangyarihan dahil siya'y nasa kanan ng Diyos. Pag sinabing nasa kanan ng Diyos, siya ay nasa kalagayan na pinakamataas sa mga kinikilala ng ating Diyos. At itong katotohanan na ito po yung ipinapaliwanag ng writer ng Hebreo. Kaya nga po, itong writer ng Hebreo, kung maaalala natin, ginamit niya yung talata sa aklat ng mga awit, no? Sa Salmo, 110, 1 at 2. Gamit po ang translation ng ang salita ng Diyos. Sabi kong gano'n sa verse 1, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. So si Yahweh kausap yung Mesiyas. Maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. So mapapansin natin dito na nakaupo na, ibig sabihin, tulad nung nabanggit ko, tapos na yung dapat niyang gawin. At dito po, sa pagkakataon nito, ang Diyos naman ang kumikilos. Si Yahweh ang kumikilos. At anong gagawin niya? Pasusukuin niya ang lahat ng kanyang mga kaaway. At sabi pang gano'n sa ikalawang bahagi ng mga talata, palalawaki ng Panginoon ang iyong kaharian mula sa Sion. Ang Sion po ay isang salita na ginagamit sa Jerusalem. At sinabi dito, palalawakin ang iyong kaharian. Pansinin niyo po, ang pananampalatayang Kristiyano ay nagsimula sa mga Hudyo, sa Jerusalem. Di po ba? At ngayon, saan na nakarating ang pananampalatayang Kristyanismo? Nag-umpisa yan sa Jerusalem, umabot ng Judea, umabot ng Samaria, umabot sa iba't ibang dako ng mundong ito. At sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang pananampalatayang Kristyanismo. At nagaganap po ang mga bagay nito sapagkat ito ang plano ng Diyos. At sabi pa sa talata, at paghaharian mo ang iyong mga kaaway. So dito makikita natin yung otoridad at kapangyarihan nitong dakilang saserdote na hinirang ni Yahweh. At ito'y walang ibang tinutukoy kundi ang Panginoong Jesus. Kaya nga dito sa mga talata nito ay pinapakilala sa atin bilang Kristiyano, siya ang ating saserdote. Seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven. Ang tinutukoy dyan yung Diyos o si Yahweh. At sabi pa sa verse 2, a minister in the holy places, in the true tent that the Lord set up, not man. Dito po, makikita natin na may ginawang paglilingkod itong ating high priest. At yung paglilingkod na ginawa ng high priest natin, ito'y ginawa niya hindi dito sa lupa, kundi sa harapan ng presensya ng Diyos mismo. At yan pong pangyayaring yan ay mas ipinaliwanag
sa mga susunod na kabanata ditong aklat ng Hebreo. Sa chapter 9 verse 24, gamit ulit ang translation ng ang salita ng Diyos. Sabi kong ganon, sapagkat hindi pumasok si Kristo sa isang banal na lugar na gawa ng tao. Yun po yung tabernakulo na ginawa ng tao, o yung sa panahon ni Solomon, yan po yung templo. At hindi doon pumasok ang ating Panginoong Yesus. Bakit po? Sabi ganon, at larawan lang ng mga bagay na nasa langit, kundi saan pumasok si Jesus? Sa langit mismo. Sabi pa, siya ngayon ay namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos. So, itong kalagayan na ito na ginawa ng Panginoong Yesus, isang kalagayan na may kinalaman sa eternal. Sapagkat yung ginawa niya ay ginawa niya sa presensya mismo ng ating Diyos. Ito'y walang iba kundi yung pag-aalay ng kanyang katawan. So, ipinapaunawa sa atin ng ating high priest na si Yesu Cristo, yung ginawa niya ay kaganapan or fulfillment, kalubusan ng mga bagay na pinaplano ng Diyos. Kumbaga, ito'y pinasimulan at sa panahon ni Jesus, ito ay na-accomplish. At dito po sa mga banggit sa aklat ng Hebreo, meron po itong pagpapakita sa atin na ipinapakilala o pinapaalala, no, yung panahon na ginawa ang templo o yung tabernakulo, no, at ito po yung imahe ng tabernakulo, no, yan po yung pinagawa kay Moises. At itong tabernakulo na to ay may dalawang bahagi, no, yung holy place, no, diyan po inilalagay yung iba't ibang mga articles na ginagamit upang maalala nila kung sino ang Diyos. No, andyan yung lampstand, andyan yung tinapay, andyan yung upuan kung saan nagpapaalala ito kung ano at kung paano naging matapat ang Diyos sa kanila. No, yung mga articles na yan. Pero ito po ay nahahati. No, hinati po ito sapagkat sa ikalawang bahagi, tinawag po ito most holy place. O sa literal, Holy of Holies. Diyan po sa Holy of Holies, yan yung lugar na kung saan ang presensya ng Diyos ay bumababa at nawawanasan ng saserdote yung pagdako ng presensya ng Diyos. At pag dumating ang presensya ng Diyos sa lugar na yan, no, nararamdaman din yan ng buong kampo ng mga Israelita sapagkat bumababa ang presensya ng Diyos. At dito sa tabernakulo na to o sa tent na ito, nagaganap yung pag-aalay ng tinatawag nating high priest. Pero si Jesus, no, bilang high priest na sinugo ng Diyos, ginawa niya yung pag-aalay niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang katawan. Ipinako sa krus. At sabi ganon, hindi pumasok si Jesus sa tabernakulo, kundi nung ginawa niya yan, ito'y ginawa niya sa lugar na kung saan ang Diyos ang lumikha. Ibig sabihin, ito'y ginawa niya dito sa lupa, pero ito'y may epekto sa kalangitan. Kaya nga po, itong ginawa ng ating Panginoong Yesus, ito ay kumatawan sa isang perpektong kaganapan ng plano at kalooban ng Diyos. Sapagkat sa pasimula, ipinaalam na ng Diyos yung ganyang kaparaanan. No? Ito po yung high priest on earth. Sabi kong gano'n sa verse 3, for every high priest is appointed to offer gifts and sacrifices. Hindi po pwedeng lumapit ang isang pari na walang dala para sa Panginoon. At maging yung mga sumasamba, hindi sila pupunta sa lugar ng panambahan nang wala silang dala-dala. Kailangan meron silang i-offer, meron silang i-aalay para sa Diyos. At ganun po ang naging sistema. Kaya naman sa sistema na inaugurated by God, ganun din ang
ang nabanggit no, sa Hebreo 5:1-3, ito po yung ginagawa ng mga saserdote dito sa lupa. Ang bawat punong pari ay pinili mula sa mga tao upang maglingkod sa Diyos para sa kanila. So, pinili yung high priest na tao, anong gagawin? Maglilingkod sa mga tao upang yung mga pangkaraniwang tao makalapit sa Diyos. Ganun ang role ng saserdote. Tungkulin niyang maghandog ng mga kaloob at iba pang mga handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So, mapapansin natin dito na yung palang handog, ang intensyon para sila ay mapatawad sa kasalanan. Pero sabing ganun sa talatang 3, no? Pinag-aralan na po natin ito. At dahil nagkasala rin siya, no? yung tao na hinirang na punong saserdote, dahil nagkasala rin siya, kailangan niyang maghandog hindi lang para sa kasalanan ng mga tao, kundi para rin sa sarili niyang mga kasalanan. So, kita natin dito na hindi kumpleto. Kumbaga, kailangan din na itong taong ito, meron din siyang alay na ibibigay sa Diyos. At dahil sa ganitong sistema, palagi itong ginagawa ng mga human high priest. Kailangan nilang mag-alay ng paulit-ulit. Napakahirap mo. Sa ganitong sistema, nakita na yung ginagawa ng human high priest hindi talaga kumpleto. Palaging kulang. No, parang yung lalaban namin sa bahay. No, nalaban na lahat. No, pero may natira pa rin. Nalalaban. Bakit? Kasi yung suot namin, lalaban din namin. And then, madadagdagan na naman. Parang dun sa apartment namin, nakabayad ka ng 1 buwan, kinabukasan, may utang ka na naman. Kailangan mag-ipon ka na naman ng pambayad. Hindi kumpleto eh. So, ganun din sa paghawak natin sa Diyos, dahil human high priest, paulit-ulit yung pag-aalay na dapat gawin. Yan din po ang sistema ng Roman Catholicism. Kaya po tinawag yung Mass, no? Kaya tinatawag na Mass, sila po ay tuwing nagtitipon, nag-aalay sila ng ang tawag po bloodless sacrifice. No, ang intensyon, mag-alis din ng kasalanan. No, kaya po, di ba, ang paniniwala nila, yung kopa, nagiging dugo, yung tinapay, nagiging katawan. Ganun ang paniniwala ng Roman Catholic. Kasi nga po, sa pagtitipon nila, hindi pwedeng alisin na hindi sila nag-aalay sa Diyos para maalis ang kasalanan. At marami pong mga ganyang relihiyon. Tuwing nagtitipon, uulit-ulitin nila yung gawain para sa pag-aalis o pagtatakip sa kanilang kasalanan at makalapit sa Diyos. So, ganun po yung sistemang nagaganap. Kaya naman sabing ganon, kung ito yung sistemang itinuro ng Diyos sa mga Levita, sabi kung ganon, thus it is necessary for this priest, no, tinutukoy si Jesus, also to have something to offer. So makikita natin, maski si Jesus, bilang saserdote, meron din siyang kailangang ialay. At alam natin, ang inialay ng ating Panginoong Yesus ay yung katawan niya. Ibinigay niya ito. Sabi nga ni Jesus, napunta ako dito, hindi para paglingkuhan, kundi upang ialay ang aking buhay para sa marami. Ngunit alam natin, ang ating Panginoong Yesus, matapos siyang mamatay, nung 3 araw, siya'y nabuhay na muli. Yan po ang matibay. Hindi lang sa kwento ng mga eyewitnesses sa Bible, kundi maging sa kasaysayan. No, napatunayan po yan sa history na ang Panginoong Yesus, yung pinaglibingan niya, walang laman. Sapagkat ang Panginoong Yesus ay nabuhay na muli. Sabi ganun sa aklat ng Hebreo 7:27, hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari
hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw. Ito'y ginawa niya minsan, magpakailanman ang kanyang ihandog ang kanyang sarili. So si Jesus, once and for all lamang yung kanyang pag-aalay ng kanyang sarili. At sabi ko kung gano'n sa verse 4, now, if He were on earth, He would not be a priest at all. So, kung si Jesus na natili dito sa lupa, hindi siya tatanggapin na priest. Kasi meron ng mga Levitical priest. At sa sistema at batas ng Levitical priest, si Jesus, hindi siya qualified. No? Sabi kong ganon. Ang dahilan, bakit hindi pwedeng maging priest si Jesus on earth, since there are priests who offer gifts according to the law. No? Merong law ang na ibinigay ang Diyos at hindi tugma ang kalagayan ni Jesus para sa mga bagay na yon. Kaya lang, yung ginagawa ng mga Levita ay inauguration. Ano ibig sabihin ng inauguration? Pasimula. Kung ito'y pasimula, meron itong maturity hanggang sa ito ay maganap na. Kaya nga po, sa aklat ng Hebreo 7, 11 hanggang 12, ito po yung sinabi. Alam natin na ang kautusang ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo ay batay sa pagkapari na nanggaling sa lahi ni Levi. Kung makakamtan sa pamamagitan ng mga ginawa ng mga paring ito ang pagiging matuwid. So take note, no? Yun naman ang layunin eh. No? Pagka naalis ang kasalanan mo, therefore, matuwid ka na. Pero dito, ang sabi gano'n, yung ginawa nitong mga Levita, hindi nakamtan yung kalagayan ng pagiging matuwid. Sa madaling salita, yung pag-aalay pala ng mga Levita, hindi nag-alis ng kasalanan, kundi nagtakip sa kasalanan upang sila'y makalapit sa Diyos. Hindi nagampanan yung hindi naganap yung kalagayan ng mga tao na gawin silang matuwid sa sistema ng Levitical priesthood. Sabi pang ganon, hindi na sana kakailanganin pa ang ibang pari na katulad ng pagkapari ni Melchizedek na iba sa pagkapari ni Aaron. So kung naganap ng Levitical priesthood yung sa kanilang sistema, kung nagawa nila ng gawing matuwid ang mga makasalanan, hindi na kailangan ng another kind of priesthood. Pero makita natin, may plano ang Diyos na dumating yung tinatawag nating high priest in the order of Melchizedek. At nung dumating itong high priest na to, sabi kong ganun sa verse 12, at kung papalitan ang pagkapari, kailangan din palitan ang kautusan. So makikita natin dito na yung kautusan na ibinigay ni Moises, dinipas yun. Ibig sabihin, makukumpleto yun, pero kulang pa rin, at kailangan mayroong isa pang paraan ng kautusan. At dito nga po, ipinapakita na yung pagdating ni Jesus na siyang high priest na gaganap sa kakumpletuhan ng plano ng Diyos sa pagliligtas, ito rin ay magdadala o maglilikha ng isang panibagong pakikipagkasundo ng mga makasalanan sa tao. Isang bagong kautusan ang darating. So yung ginawa ng Levitical priesthood, inauguration. Pasimula. Pero yung ginawa ni Jesus, ito ay fulfillment, kaganapan ng pag-aalay upang maalis ang kasalanan at may tuwing na matuwid ang isang tao na nanampalataya sa Panginoong Yesus. Tanong, kanino ka sumasampalataya? Sino ang iyong saserdote? Sino ang iyong pari?
Kung si Jesus ang kinikilala mong pari sa iyong buhay, ibig sabihin ng pari, tagapamagitan sa iyo at sa Diyos. Kung si Jesus ang kinikilala mo na iyong saserdote, then meron kang maayos na kalagayan. At ikaw ay nai-represent sa Diyos upang ang kaligtasan ay iyong maranasan. So dito po ay pinapakita yung kaganapan ng ginawa ng ating Panginoong Yesus. At ito po ay nagpatuloy sapagkat sa sumunod na talata, binigyan ng tuon yung ginawa ni Yesu Cristo, the work of Christ. At dito po, yung ministry ni Christ ay ipinaunawa sa atin. So sa inauguration ng ministry na kung saan itinuro kay Moises, ito po yung ipinakita sa atin sa sumunod na talata. Sabi sa verse 5, they serve a copy and shadow of the heavenly things. So yung batas na ibinigay ng Diyos, ito po ay anino lamang ng totoong magaganap. Tingnan niyo po yung anino niyo. May anino po ba kayo? Yung anino na yan ba yung totoong ikaw? Hello? Ikaw ba yan? Yung anino na yan? Anino mo yan, pero ikaw ba yan? Nakakaramdam ba yan? Nakakakita ba yan? Nakakapagsalita ba yan? Abay, pag kinausap ka ng anino mo, matakot ka na. Anino, ibig sabihin, hindi totoong ikaw, reflection lang yan. Dahil ang totoong ikaw, yung nakatayo, yung kumikilos, yung anino mo, sumusunod lang sa gusto mong gawin. Yun pong mga batas na ibinigay kay Moises, ito po ay anino lamang ng katotohanan. So hindi pa siya yung reality. At yan po ay nabanggit sa mga sumunod na kabanata dito sa Hebreo. Sa chapter 10 verse 1, gamit ang Filipino Standard Version, sabi kong ganon, ang kautusan ay nagtataglay ng mga anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ng totoong anyo ng mga iyon. So, anino, ibig sabihin, may darating. Darating pa lang yung kaganapan. Darating pa lang yung totoong tao. Di ba, pag may kumatok sa pinto, binuksan mo yung pinto at yung ilaw nasa likod ng kumakatok, ano unang makikita mo? Di ba anino? Pero kasunod ng anino ay yung totoong tao na. Di ba? So, ganun din. Yung mga batas, panukala, at mga images na pinagawa kay Moises, mga practices na ginawa ng Levita, ito ay anino ng totoong darating. At ganun po pinapakita. At sabi pang ganun, kaya kailanman ay hindi kaya ng kautusan na gawing ganap ang mga lumalapit sa pamamagitan ng mga alay na laging inihahandog taon-taon. Kaya pala hindi talaga nakapag-aalis yung mga handog na hayop, baka, tupa, kambing, ibon. Hindi nakapag-aalis ng kasalanan yun sapagkat yung mga yun ay ipinagawa ng Diyos sapagkat ipinapakita ng Diyos na darating ang tunay na handog na mag-aalis ng kasalanan. So, anino lamang, kumbaga pahiwatig na ganito ang gagawin ng Diyos upang maganap ang pagliligtas. At yun po ang ipinapaalam sa atin na inauguration yung ministry ni Moises. Bagamat yung ginawa ni Moises ay malinaw na utos ng Diyos, pero anino lang yun. Tingnan niyo po yung sabi sa talata. For when Moses was about to erect the tent, yan po yung tabernakulo, he was instructed by God, saying, see that you make everything
according to the pattern that was shown you on the mountain. So, makikita natin dito na yung plano ng kaganapan na nais ng Panginoon, ipinahiwatig muna niya. Hindi agad-agad nangyari. Ibig sabihin, may preparasyon pang ginawa ang Diyos bago dumating yung realidad ng katotohanan na siyang plano at kalooban ng Panginoon. At ito po yung nakita natin sa aklat ng Exodo 25:8-9 gamit ang Biblia na translation. Igawa nila ako ng isang santuaryo. Kinakausap ni Yahweh si Moises upang ako'y makapanirahan sa gitna nila ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwaran ng tabernakulo at sa anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon ay gayon ninyo gagawin. Bakit mayroong ipinagawang ganito ang Diyos kay Moises? Kaya po ito ipinagawa upang ang mga Israelita malaman nila na hindi sila iniiwan ng Diyos. Sinasamahan sila ng Diyos. So kaya pinagawa yon as an assurance na ang Diyos sinasamahan sila, na ang Diyos kasama nila. Kaya may ganong mga pangyayari muna. Kumbaga, alam niyo po yung yung GCash, hindi naman totoong pera eh. Di ba? Pero yung kung GCash na yan ay assurance na may pera ka. Di ba? Yan ay pagbibigay sa iyo ng katiyakan na pwede kang bumili, at may makukuha kang pera. Wala kang hawak na tawag doon na papel o barya. Pero dahil siya ay nagsisirculate, yan ay pagpapatibay na mayroong isang amount na nasa iyo at magagamit mo yan upang bumili, makipag-transact. May mga bagay po na, halimbawa, yung credit card. Isa pang example, credit card. Pera ba yun? Hindi pera yun, pero pagka may credit card ka, hindi po ba makakabili ka ng ticket sa abroad? Diba? Pag may credit card ka, bakit? Kasi yung credit card mo, ito yung assurance dun sa kausap mo na may perang darating sa kanila. Pero hindi pa yun. Hindi pa nila mapapakinabangan ng gusto yun unless mabuo yung mga transaction. Ang gusto ko pong puntuhin, may mga bagay na hindi mo pa natatanggap ngayon, pero meron ng mga pauna na pahiwatig, na pwede mo pang hawakan, na alam mo, may darating na hindi ka mababankrupt. So, ganun po ang ministry na ibinigay kay Moises. Patunay, pagpapatibay na may darating na dapat nilang asahan. At dito nga po ang usapin, kaligtasan. Paano ka papasok sa langit? Paano mapapatawad ang kasalanan mo? So, hindi natin alam kung paano magaganap yon. Pero, sa pamamagitan ng sistema na itinuro ng Diyos, sa pamamagitan ni Moises, ipinatupad niya Aaron ng mga pari niya, then, ibinigyan tayo ng assurance, tayong mga taong makasalanan, may pagliligtas na gagawin ng Diyos. So, inauguration. So, makikita po natin, yung tabernakulo, again, hindi ka basta-basta pwede pumasok dyan dahil banal ang lugar na yan. At doon na po, sa most holy place, sa Holy of Holies, may mga pangyayari po na may pari na pumasok na hindi niya kinumpleto yung ritual ng mga sistema ng pagsasakripisyo. Alam niyo po, yung pari na yun namatay pagpasok dun sa tabernakulo na to. At meron pong merong hari, nag-attempt siya na mag-alay sa Diyos.
na yung pag-aalay, pari lang ang dapat gumawa. Alam niyo po nangyari sa hari na yon. Nagkaroon siya ng skin disease. Pinausahan siya ng Diyos. Kasi hindi siya karapat-dapat na lumapit sa Diyos. Maski nahari siya, pari lang ang pwede lumapit dun sa lugar ng panambahan. Ganoon kadelikado ang presensya ng Diyos. Kaya nga po, kinailangan ng tamang tao na lalapit sa Diyos upang mag-alis sa ating mga kasalanan. At ito po yung ministry ni Jesus Christ, na siya, fulfillment, kaganapan. Sabi po sa mga talata, sabi sa verse 6, but as it is Christ. Sino ba si Kristo? So sa aklat ng Hebreo, sa chapter 3, verse 6, sabi ganon, but Christ is faithful over God's house as a son. Sa chapter 3, verse 14, for we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. Dito po sa chapter 3, verse 14, binigyan ng babala yung mga ayaw sumampalataya na hindi sila makakapasok sa kapahingahan ng Diyos. Dahil ayaw nila sumampalataya. Ngunit ang mga nakay Kristo, anong sabing gano'n? Pwede kang pumasok sa kapahingahan. At lahat ng benepisyo na taglay ni Yesu Kristo na ibibigay sa sangkatauhan bilang benepisyo ng kaligtasan, itong lahat ng ito ay mapapasayo. No? Ganun po, in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end, no, we can share doon sa mga benefit na yun na naganap sa ating Panginoong Yesus. Ano yung benefit na naganap kay Jesus? Di po ba siya'y namatay? Pagkatapos mamatay, ano nangyari? Yung ikatlong araw na buhay na muli. Ganon din, ang sasampalataya, naranasan din natin mamatay. Kung hindi pa darating si Lord, mamatay din tayo. Pero kung ikaw ay na kay Kristo, mabubuhay ka ulit. Bakit? Kasi si Jesus, nagtagumpay sa kamatayan. Therefore, bilang mananampalataya, ganun din ang kalagayan natin. Kaya nga bilang mananampalataya kay Kristo, hindi dapat tayo natatakot mamatay. Bagkus, dapat pinaghahandaan natin yung panahon na kung saan, kung pupunin ka na ni Lord, ano mangyayari sa'yo? Anong kalagayan mo sa kabilang buhay? Kaya nga po ang sabi ni Jesus, di po ba, mag-ipon kayo ng kayamanan, hindi dito sa lupa. Kasi yung kayamanan dito, mabubulok, minsan na mananakaw pa. Mag-ipon kayo ng kayamanan saan? Sa langit. Kasi lahat ng kayamanan mo na kung saan ito'y may benefit sa kalangitan, ito'y pakikinabangan mo magpasawalang hanggan. Yung paglilingkod na ginagawa natin para sa Panginoon, yung pagsamba natin, actually, maski yung pagbibigay ng isang basong tubig sa lingkod ng Diyos, sabi ni Lord, hindi ko makakalimutan yan. You will be rewarded. Yung paninindigan sa katotohanan, pamumuhay sa kabanalan, mayroong reward sa harapan ng Panginoon yan. At yung reward na yan, hindi na maaalis sa'yo. Aalalahanin yan maging sa kabilang buhay. Amen? Kaya nga po minsan, mag-isip-isip tayo sa nauubos yung oras natin, sa nauubos yung panahon natin. Baka yung pakinabang mo hanggang dito lang sa lupa. Baka yung pakinabang mo, hirap na hirap ka, effort ka, buwis buhay pa, pero yung pakinabang na makukuha mo hanggang lupa lang. Kung matalino ka mag-isip, kung ikaw ay na kay Kristo, merong dapat paglagakan ng buhay mo. Merong dapat paglagakan ng oras mo. May dapat paglagakan ng talento mo, ng kakayanan mo, na may pakinaban, magpasawalang hanggan. Hello? Ganun po ba? Benefit in Christ. Bilang na kay Kristo, yung benefit ng buhay na walang hanggan.
Meron po tayo niya. Isa pa, sa chapter 5 verse 5. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him. No, si Yahweh yun. You are my son. So, itong pagiging high priest ni Jesus, appointment, galing mismo kay Yahweh. At walang ganong appointment na binigay sa mga Levitical priests. Si Jesus lang ang binigyan nito. At high priest si Jesus, at kinilala pa siya bilang anak. Saan ka pa? High priest, tapos anak pa ng Diyos. Hello? Napakatibay ng kalagayan, ng kaligtasan kung nakailinis ka. At sabi sa chapter 6 verse 1, therefore, let us leave the elementary doctrine of Christ and go on to, saan? Maturity. Lumago ka na kay Kristo. Kaya hindi natin mawanasan yung benepisyo ng mga bagay na ginawa ng Diyos. Dahil hindi tayo lumalago kay Kristo. Ngunit kung lalago tayo kay Kristo, marami tayong mauunawaan sa buhay na to. Marami tayong titindigan upang hindi tayo madala ng kasinungalingan at pandaraya ng mundong ito. Minsan, konting problema lang, iyak-iyak ka na. Minsan, pagka may mga krisis sa paligid, may gera, may earthquake na darating, minsan, hindi na natin alam gagawin natin eh. Bakit? Kasi hindi mo kilala ang iyong Panginoon. Hindi mo alam ang kalagayan mo kay Kristo. Ngunit kung malalaman natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos at pakinabang na meron tayo bilang mananampalataya, ano man ang nangyayari sa paligid, mananatili kang kalmado. Because you may not be in control, but you know, my God is in control. Amen? Hindi ko matatakot. Dahil nandiyan ang Panginoon. Ano pa sabi ng Panginoon? Maski bilang ng buhok mo, alam niya. Nabilang mo na ba ilan ng uban mo sa buhok? Si Lord, alam niya. Ano ibig sabihin ito? Ultimo sa pinakamaliit na detalye ng buhay mo. Hindi mo nga pinapansin yung bilang ng buhok mo eh. Pero si Lord, ang sabi, inaalam niya yan. Alam niya yan. God is concerned. Amen? Kaya nga sabi, huwag kang mag-alala. Yung pag-aalala mo, hindi naman nakakadagdag yan sa buhay mo. Amen? Mga kapatid, napakahani ng mga pangako ng Diyos. Kaya si Apostol Pablo, nung dumating yung panahon na nagugutom siya, nauuhaw siya, may pagbabanta ng kamatayan sa kanya, pagpatay sa kanya, sabi niya, no one can separate us from the love of God. Amen. Kaya lang minsan, hindi natin alam yun. Hindi natin mapagkatiwalaan si Lord. Ngunit kapatid, totoo yun. Kung lumalago ka kay Kristo, mas marami kang naiintindihan sa buhay na ito. In Christ. At sabi pang gano'n, tuloy natin yung mga talata. But as it is Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old. Ito po yung binabanggit ko sa atin kanina, no? Sa chapter 7, verse 23 to 25, ito po yung nabanggit. Bukod dito, kailangan noon ang maraming pari sapagkat hinahadlangan ng kamatayan ang pagpapatuloy nila sa tungkulin. Yan po yung Levitical priesthood. No? Priest na tao. No? Ordinaryong tao. Subalit dahil nanatili si Jesus magpakailanman, ang kanyang pagkapari ay walang katapusan. At dahil dito, sabi kong ganon, sa lahat ng panahon ay kaya niyang iligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan
para sa kanila. Yung mga saserdote na taulan, ano nangyari? Namamatay. Pag namatay sila, kailangan palitan. Kaya wala kang tibay na maaasahan. Pero si Jesus, namatay siya. Pero nung nabuhay siya, kailanman, hindi na siya nagapit ng kamatayan. Kaya anong benepisyo? Sabi sa talata, kaya niyang iligtas. Sino? Yung lumalapit sa Diyos. Di ba? Ang ganda ng kalagayan natin. Imposibleng malapitan natin ang Diyos. Sa lumang tipan, ang lumalapit sa Diyos nang hindi niya ginawa yung sistema na paraan na mamatay. Pero dahil kay Kristo, maaari tayong lumapit. Anytime, anywhere, any moment. Ano ba ang kalagayan natin? Dahil ang ating punong saserdote, si Jesus Christ, nabubuhay magpakailanman. Amen? Kaya nga po, ang banggit dito sa talata ng Hebreo, ministry that is as much more excellent than the old. Excellent, ibig sabihin, hindi lang good, hindi lang better, hindi lang best, kundi excellent. Husay. Lahat ng inaasahan, lahat ng requirements, nagampanan niya. Excellent. At dahil dito, ano sabi? As the covenant he mediates is better, since it is enhanced on better promises. So dalawang bagay po, dahil sa excellent ministry ni Jesus, Christ's excellent ministry, sabing ganon, he mediates a better covenant. Pangalawa, enacted on better promises. Better covenant, ang relasyon ng mag-asawa, covenant. Sa lumang tipan, ang pawaan ng paglapit, covenant. Pero makikita natin, dahil sa excellent ministry ni Jesus, better covenant than the old. Ibig sabihin, ito ay itinatag, enacted on better promises. Mas maganda yung mga pangako. Parang ganito yan. Sino dito naghahanap ng trabaho? Kung may trabaho ka na ngayon, halimbawa, ang sweldo mo 50,000 a day. So pag umanap ka ng trabaho, kailangan mas mataas ko. Dapat mayroong better benefit. Di ba? Bakit kasi ganito na yung sweldo mo eh? Kung 50,000 ka monthly, o gusto natin daily, hahanapin mo yung mas mataas doon daily. Pwedeng 100,000 daily. Better, di ba? Kung dito, meron kang tricycle na binibigay sa'yo, dito, kotse. Kung dito, meron kang health benefit, dito, bibigyan ka ng ospital. Better, promises. Hello? May sarili ka pang doktor. Hello? Saan ka pa? Kay Jesus po, better promises. Daming mga pangako na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Ang nakakalungkot lang, kung hindi ka lumalago sa pananampalataya, naaakit ka sa mundong ito. Yung mga pansamantalang aliw, pansamantalang palakpak, pansamantalang kasarapan, pinagpapalit mo yung mga walang hanggan na pwedeng ibigay ng Diyos. Bakit? Kasi nadadaya ka. Tandaan natin, kay Kristo, better covenant, better promises. At pag-uusapan pa po yan sa mga sumunod na mga talata.
Sabi kong ganun, Hebreo 6 siya. Though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things. Things that belong to salvation. Better things saan? Tungkol saan? Salvation. Hindi ka napapahusahan sa kasalanan mo. Hindi ka na magbabayad sa kasalanan mo. Papasok ka sa langit. Hindi lang maayos na kalusugan, kundi buhay na walang hanggan ang ibigay sa iyo. Hindi lang pera, kundi presensya ng Diyos ang makakasama mo. Hello? Saan ka pa? Better things concerning salvation. Minsan kasi masyado tayo nakatutok sa mundong ito. Tandaan nyo, lupa ito. Kaya amoy lupa ka na. May langit. Amen? May langit. And then sabi pa, chapter 7 verse 19, for the law made nothing perfect. Yung law ng Levitical priesthood. But on the other hand, a better hope is introduced through which we draw near to God. A better hope is introduced. Talagang hindi ito naisip ng mga tao sa lumang tipan. Maski sa imahinasyon ng tao, hindi nila naisip ito eh. Pero nung dumating si Jesus Christ, itong mga katotohanan na to na pwede nating asahan dahil magaganap ito, it was introduced. Eternal life, pag hirap isipin mo. Kasama mo ang Diyos. Ang Diyos ay mananahan. Yung presensya niya sa komunidad ng mga tao. Hindi maisip ito ng tao. Hindi ka na mamamatay, wala nang dalamhati. Hindi, ang hirap isipin eh. Kaya nga po, yung mga tao na hindi sinasamahan ng Espiritu ng Diyos pag nagbabasa ng Bible, hindi sila makapaniwala eh. Bakit? Kasi nga po, yung mga bagay na binabanggit sa Biblia na mga pangako ng Diyos, ito po'y plano ng Diyos, idea of God. Kaya kung wala ang Panginoon sa iyo at hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Yesus, itong mundo lang na to ang aasahan mo. At kapag ang mundong ito ay nauuga na, ang mundong ito ay para bang nauupos na, natatakot ka na. Bakit? Kasi yung mundo lang na ito ang inaasahan mo. Yung mundong ito lamang ang buhay mo. Kaya nga po, pag may sakit na, pagka terminal cancer ang kalagayan niya, pagka bankrupt sa bangko, kung itong mundo lang ang inaasahan mo, nakakatakot talaga. Pero bilang mananampalataya, ang pag-asa natin hindi lang sa mundo na to. At wala sa mundo ito. Dahil ano sabi, ang langit at lupa pwede mawala. Pero ang salita ng Panginoon, ang pangako ng Panginoon, yung plano ng Diyos, hindi mawawala yun. Matutupad yun. Amen? Maniwala ka man o hindi, matutupad yun. A hope, a better hope, was introduced. Sa chapter 7 verse 22, sabing ganon, this makes Jesus the guarantor of a better covenant. So itong better things pala, pinatunayan na kay Jesus. At paano ito pinatunayan? Tandaan natin, wala pang namatay na nabuhay ulit. Kung meron mang binuhay ulit na nai-record, namatay din. Hindi ba? Si Lazarus nabuhay ulit, pero namatay din. Yung babae na may anak siya, binuhay ni Jesus, pero namatay din. Si Elijah, may binuhay na lalaki, binata, pero namatay din. Pero si Jesus, namatay siya, nabuhay,
kailanman hindi niya mamamatay. Amen? At ito yung guarantee na meron tayo. Kung ikaw ay na kay Kristo, makakaasa ka sa ganong kalagayan. Sabi sa John 3:16, that whosoever believes in Him shall not perish but have temporary life. Hindi. Good life? Hindi. Better life? Hindi. Eternal. Amen? Kaya mga kapatid, yung fulfillment ng plano ng Diyos naganap na kay Jesus Christ. At ito ang kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Sabihin na nilang mayabang tayo na kiniklaim natin na ang kaligtasan kay Kristo lang. Sabihin na nilang mayabang tayo, pero yun ang totoo. Dahil maski si Jesus, siya yung nagsabi na. Ano sabi ni Jesus? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Ano pa sabi niya? Hindi niya sinabing, I am one of the way. Hindi ganun eh. Kasi kung one of the way, may iba pang pawaan. May iba pang tutulong sa'yo. Pero hindi ganun eh. Ang sinabi niya, I am the way. Exclusive. I am the way. Para malaman ang katotohanan, si Jesus yun. Para malaman ang tamang daan papunta sa Diyos, si Jesus yun. Para magkaroon ka ng buhay, si Jesus yun. Kung wala si Jesus, wala kang katotohanan, wala ka sa tamang daan, wala kang buhay. At hindi ka papasok sa lugar kung nasa ng Diyos. Sabihin na nilang mayabang tayo, pero mga kapatid, yun ang katotohanan. At dapat nating ipaalam sa maraming mga tao yung katotohanan na ito. Sapagkat sa panahon natin ngayon, maraming binubulag at dinadaya ang sanlibutan. Maraming nagkalat ngayon na paniniwala na, sabi nga po sa Bible, instigated by the devil himself. Kung hindi tayo maninindigan sa katotohanan ng taglay natin, sino ang magpapaalam sa kanila ng katotohanan na to? Tandaan niyo mga kapatid, ang pananampalatayang Kristiyano ay pagpasok sa isang labanan. Labanan ng kasamaan at kabutihan. Labanan ng liwanag at kadiliman. Labanan ng mabuti at yung kasamaan ng dyablo. Labanan yan, kapatid. Kaya hindi mo maaalis yung pressure sa mundo nito. Hindi mo maaalis, dapat mong disiplinahin ang sarili. Dapat kang lumayo sa kasalanan. Dapat tingnan mo ang mahalagang bagay na may kinalaman sa walang hanggan. Ang kapatid, gumising na tayo. Niliwanagan na tayo ng Panginoon, magpatuloy tayo sa liwanag na nanggagaling sa ating Panginoon. Siya lang ang katotohanan. Amen. Kaya nga po, in summary, tandaan po natin, who is Christ? Christ, He is our high priest, a minister in heaven who offered His body. Hindi siya nagdala ng iba pang iaalay. Katawan niya mismo, buhay niya mismo, dito sa lupa ang ibinigay niya. Christ is the perfect high priest. Amen? Perfect. Wala ka nang hahanapin sa kanya. This is who Jesus is. Sa ikalawang bahagi, ipinaalam sa atin the work of Christ. Anong ginawa niya? Christ with excellent ministry. A minister enacted on a better promises. Christ is a minister of a better covenant. Napakaganda po ng kalagayan natin. Kaya nga po, as an application,
Since we know that Christ is our perfect high priest, let us recognize the offering of the Son as complete to satisfy God and cleanse our sins. Yun lang naman ang naglinis sa kasalanan natin. Dahil sa ginawa niya, nalinis tayo. We have been justified. We have been declared righteous before God. Kung hindi namatay sa krus si Jesus, walang magbabayad sa kasalanan natin. Dahil hindi natin kayang bayaran ang kasalanan natin. Mamamatay tayo. Yun lang ang tanging paraan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Ngunit ipagpasalamat natin kasi si Jesus, siya ang naghusa na matay para sa kasalanan ng mga sasampalataya sa Kanya. Katawan niya ang inalay niya. The work of Christ, Christ as a minister of a better covenant. Let us be confident to come to God's throne that we may find grace to help us. Let us be confident. Yun lang. Huwag kayo mag-alinlangan. Kung na kay Kristo ka, tandaan nyo, ano man ang kalagayan mo ngayon, tanggap ka ng Panginoon. Kaya nga ano sabi niya, come to me, all of you who weary and heavily laden, and I will give you rest. Amen. Pagod ka na ba? Ang buhay natin, may labanan talaga eh. Maski wala ka kay Jesus, may labanan talaga eh. Pero kung na kay Jesus ka, pwede kang lumapit sa trono ng biyaya ng Diyos. Hindi ka pupunta sa mayor natin para humingi ng aligan. Hindi kay congressman. Hindi kay presidente. Sa trono ng Diyos ka lalapit. At bukas ang pintuan. Hello? Tapos ayaw mo pa. Wow, sino ka? Hello? Confidence to enter to the throne of grace. Amen. Kaya nga po bilang hamon, can there be anyone else other than Jesus who can help us to come to God? Ano pa ba? Baka may iniisip ka pang ibang paraan para lumapit sa Diyos. Alam niyo, maraming ganyan. Napakabait ako. Kailangan gawin ko to. Kailangan ba ng performance? Kailangan ba ng performance mo? Hindi. Tutusin, wala kang dapat gawin para maligtas. Dahil wala kang kayang gawin. Wala tayong kayang gawin para iligtas yung sarili natin sa puot ng Diyos. Hindi ginawa na ang Diyos para sa atin. Asahan natin na kumpleto na yung ginawa ni Jesus. Pero tanong, baka meron pa? May natitira pa dyan. Hindi mo pa maisuko yung imahe mo sa bahay. Madalas mo pang punas-punasan, halikan. Hindi mo pa maisuko yung trabaho mo na hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Niyayakap mo pa, hindi ako mabubuhay kung wala to. Kawawa ang mga anak ko, kawawa. Sino ba inaasahan mo sa buhay? Kung sino-sino na nilalapitan mo, napapagod ka lang. Naubos sa oras mo, wala ka nang pamasahe. Baka may iba pa. Nilalapitan tayo. Nawa, lumapit tayo sa Panginoon. Share how do you appreciate Christ's offering His body to pay for our sins. Share how confident are you in your relationship to God because of the excellent ministry of Christ. Sa pag-usapan niyo. Amen. Nawa, let us take time na makausap yung mga kapatid natin
patungkol sa mga bagay. Tandaan po natin, meron tayong perfect high priest. Amen? At sinabing perfect, wala ka nang hahanapin pang iba. Hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Kasi yung iba, umahanap pa ng panahon yun. Kasi yung iba pang gustong gawin para tanggapin siya ng Diyos. Kumpleto na yung ginawa ni Jesus. Kung hindi tayo magtitiwala sa Kanya, minamaliit mo yung ginawa ng Panginoon. Pwede po bang tumayo tayo na? Let me just sing this song. Let us play Jesus is mighty. In Christ alone, my hope is found. He is my life, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground. Into the fiercest trial and storm, what has to lose?
ng Kalbaryo. Kung saan dahil dun sa ginawa mo, ito ay nagbigay ng katiyakan sa aming kalagayan tungo sa pag-asa ng kaligtasan. Batid namin, Panginoon, na sapat ang ginawa mo. At ipinakita mo rin ang pagtatagumpay mo sa kamatayan. Salamat, Panginoon, sa isang matibay na pag-asa na mayroon kami. Sa isang mas mabuting kalagayan ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Na ang saligan nito ay ang mas mabuting mga pangako mula sa iyo. Thank you so much, Lord, sa mga bagay na to na ginawa mo sa amin. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami na lumakad ng ayon sa iyong plano, ayon sa iyong kalooban. Mamuhay kami na nagbibigay ng kaluguran sa iyo. Mabuhay kami na nilalabanan namin ang aming mga masasamang hilig at tinitigil namin ang aming mga masasamang gawain. Nabatid namin na ito'y nagdudulot lamang ng kapahamakan. Panginoon, salamat sa natapos mong gawain, Panginoon. Salamat sa mga bagay na ipinahayag mo na amin kong natutunan sa umagang ito. We have the perfect high priest who is the fulfillment of everything that God has planned to do upang ang kaligtasan namin ay ma-accomplish. Lord, we thank you so much for these better things that we have. May your name be honored and be magnified forevermore. At nawa itong iglesia na kung saan kami ay bahagi, itong iyong iglesia na kung saan tinawag mo kami, tinipon mo kami. Lord, gamitin mo po itong iglesia nito upang magpahayag ng iyong mga katotohanan, upang ipalaganap ang iyong mga salita na taglay ang mas mabuting pag-asa, ang mas mabuting pangako, ang mas mabuting pakikipagkasundo, at ang tiyak na kaligtasan. Lord, use us, Lord. Nawa ang bawat dumadalo sa aming kapulungan, ang bawat miyembro at bawat kasapi sa aming samahan, Panginoon. Tulungan mo kaming lumago sa pananampalataya. Mas magpakilala ka pa sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat dahil sa ginawa mo, Panginoon. We are rest assured of better things to come. Thank you so much. Bago po tayo pansamantala maghiwa-hiwalay sa lugar na to, at maging yung kasama natin sa Zoom, nais ko pong ipahayag ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating Diyos na nagplano ng pagliligtas sa pamamagitan ng Kanyang anak na tumubos sa ating mga kasalanan. At siya'y nabuhay na muli at kailanman hindi na mamamatay. Mula sa Kanya, nawa ang biyaya ng ating Panginoon ay sumagana sa bawat isa
na naging bahagi ng pagtitipon na ito. May the Lord bless you and keep you. May the face of the Lord shine upon you. And may the gracious hand of God be upon you. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, everybody says and agree. Amen. Amen. Bakit po may Gospel Coalition Church? Ano pong mission natin? Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ. Sa madaling salita, anong gagawin natin? Share Christ, changing lives. Magandang maga po sa bawat isa. Hello mga online viewers and subscribers! Thank you sa pag-attend nyo ng aming OWS every Sunday. So, thank you sa patuloy nyo panonood sa ating YouTube, sa Facebook, maging sa pakikinig sa Spotify. So, we're so happy na patuloy ka namin, lagi namin kayo nakakasama sa panonood. So, sana marami kayong natutunan sa mga napakinggan nyo today kay Pastor at nakasama din ba namin kayo sa pagpupuli sa kanya. So, sana huwag nyo makalimutan at patuloy nyo i-apply yung mga salita ng Panginoon. And nga pala, before matapos itong video ito, pakipanoorin nyo po yung mga announcement na ipi-play po namin bago matapos ito. And nawawa patuloy nyo supportahan ng aming OWS every Sunday, 2 p.m. via Facebook, via YouTube, and Spotify. Thank you and God bless! GCC, Gospel Coalition Church. Our mission is to glorify God by proclaiming the gospel until we all attain the whole measure of the fullness of Christ, sharing Christ, changing lives.